tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Oh, Benjo, naligaw ka yata. Hindi mo ba ako papapasukin? Halika, pumasok ka sa ating munting paraiso. Benjo. Nasabig ako sa iyo ng sombra. Ako din. Ang mabuti pa, halika sa kwarto. Baka may biglang pumasok dito sa bahay. Maiisturbo pa tayo. Kaya halika. Hinanap mo rin ako sa wakas. Akala ko, mananatili kang tapat dun sa asawa mo. Hindi mo na ba siya mahal? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Pupunan kong lahat ang pagkukulong ng asawa mo. Mahal ko ang asawa ko. Naiinis lamang ako sa kanya kung minsan dahil wala nang ibang sinasabi kundi ang kanyang grocery. Kulang na nga lang na asawahin niya ang grocery niyang yun. Sige. Dito ka muna. Maglalabas ako ng alak para mayroon tayong pagsaluhan maliban sa ginagawa natin sa ibabaw ng kama. Mabuti pa nga. Siya nga pala. May party sa bahay dahil darating ang pinsan kong manggagaling sa Taiwan. Punta tayo doon ha. Dahil mayroon daw siyang pasalubong sa akin. Welcome kaya ako doon? Siyempre naman. Welcome ako doon. Ibig sabihin, welcome ka rin dahil kasama kita. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-iisa ka lang. Ano ba, Elsa? Iyak na iyak yung bata. Nagtitimpla ko ng gatas. Ikaw na munang magpatahan sa kanya. Alam mo, natutulog yung tao eh. Storbo mo. Anak mo naman yun eh. Ano ba naman yung laruin mo muna? Kahit sandali para tumahan. Bakit kasi tagal-tagal mo? Kanina ka pa dyan? Mainit pa kasi itong gatas niya, kaya pinapalamig ko pa. Bakit kasi mainit na tubig ang pagtitimplan mo ng gatas niya? Gamit ka ng mainit na tubig, tapos palalamigin mo rin pala. Ano ba yun? At anong gusto mong ipainom ko sa kanya? Tubig gripo? May tubig naman na malinis, hindi ba? Gusto na ngayon ang mga tubig na pwede nang ipainom sa bata kahit hindi na ipakulo ang tubig. Ay nako, mahal yun. Ayan ka na naman eh. Pinairal mo naman yung kakuriputan mo. Pati anak mo pinagdadamutan mo. Hindi ko pinagdadamutan ang anak ko. Inaalagaan ko lamang siyang mabuti. Alagaan mabuti. Pinagdadamutan mo nga eh. Kung bumili ka na kasi ng mamahaling tubig, hindi ka na maghihintay pa para lumamig yung tubig na pinaiinit mo. Makaalis na nga dito. Ba't umalis ang mukong? Benjo! Benjo! Bumalik ka dito! Benjo! Ayan ang kababe niya. Ayan, galing Saudi. Siya nga naman, Benjo. Mamahaling alak tong dala ng pinsan ko. Kaya uminom ka lang. Gusto naman ng alak ng to, pero malakas yata ng tama eh. Nahihilo na ako. Paano hindi ka mahihilo? Marami ka nang nainom.
nakarami na ba ako ng nainom? Oo, pangalawang long neck na itong nainom mo eh. Teka, ang mabuti pa, dadalhin na kita dun sa itaas nitong bahay ng pinsan ko. Baka dito ka pa magsuka. Tika. Inumaga ka naman ng uwi. Saan ka ba galing, ha? Nagkaya ng mga empleyado ng munisipyo dahil birthday ni Kumpare Meloy. Oh, birthday lang pala ang pinuntahan mo at hindi lamay eh. Bakit hindi ka umuwi? Paano ba ako makakawin? Narasing na ako. Bakit? Pag lasing ka na ba, ay nakakalimutan mo ng bahay na uuwian mo? Nalasing nga ako. Gusto mo bang pasuray-suray akong maglakad sa daan? Gusto mo bang madisgrasya ako sa daan? Hayon! Mabuti naman. At alam mo palang posible kang madisgrasya sa daan dahil sa kalasingan mo. Bakit ka pa naglalasing kung ganon? Alam mo kung bakit ayaw ko nang umuwi ng bahay kong minsan? Alam mo, ha? Oo! Dahil may babae ka! Dahil diyan sa bunganga mo. Wala ka nang ginagawa kundi magdakdak. Palibasa, hindi ka nakakapagsalita dun sa grocery mo. Dahil pera lang ang inaatupag mo. Kaya pagdating mo dito sa bahay, ako ang dinadakdakan mo. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Mabuti pa eh. Nagpunta ka dito sa amin. Hinahanap ka na ng tropa eh. Ngayon ka lang. Siya ka muna. Shit lang muna ngayon, pare, kasi may trabaho pa ako. Ako pare, wala ka namang masyadong trabaho sa munisipyo ngayon eh. Paupo-upo lang doon. Hindi naman. Ka muna sa amin. Kawawa naman ang mga kababayan natin nagkukuha ng sedula pag wala ako. May mga kasamahan ka naman doon eh, di ba? Sila muna. Ano ba naman yung umabsit ka ng trabaho mo kahit isang araw man lang? Di ba mga kasama? Siya ka naman, para medyo. Sige na. Parang mo na. Kaya mo naman kami. Sige na, sit ka muna. Sige, tangil lang ng isa, ha? At saka ako babalik dito mamayang hapon. Late ka na naman. Saan ka ba nagpunta? Teka. Amoy alak ka. Nakainom lang ng konti, pare. Tigilan mo na yung pag-ginom mo bago ka papasok sa pisina, pare. Baka mapapansin ka ng mga kasama natin isumbong ka, tanggalin ka sa trabaho. Kung isusumbong mo ako, talagang malalaman nila. Pero kung nakatikom yung bunganga mo, walang nakakaalam. Anong walang makakaalam? Hindi lamang akong pwedeng makaamoy sa'yo, pare. Shh, tama na. May papalapit sa counter. Kukuha ng sedula niya. Mr. Benjo Martinez? Ako nga, bakit? Sales girl po ako ni Aling Pipang. Kumuha raw kayo sa kanya ng 2 long neck ng alak. Pinapakuha po sa akin dito dahil hindi nyo raw po nabayaran mga kasamahan nyo na kumuha ng alak. Ha? Bakit? Isang shot lang naman ang ininom ko, ha? Bakit ako ang magbabayad? Kasi kayo ang kumuha sa tindahan ni Aling Pepang. Ako nga po ang nagbigay sa inyo ng alak eh. Hindi ko babayaran yun dahil hindi ako ang uminom. Konti lang ininom ko. Sige na naman po, Mr. Martinez. Sa akin po kasi i-charge ang nakuha nyo eh. Hindi ko babayaran yun dahil wala pa akong pera. Wala pang sahod.
Pwede ba huwag ka nang makipag-argumento sa kanya, pare? Sige, ako na lang yung magbabayad para wala ng problema. Sige. Tingnan mo yan. Dahil sa pag-iinom mo, kahit araw ang trabaho mo, ay lasing ka na kung pumasok? Anong lasing na sinasabi mo? At bakit ako lasing napapasok sa trabaho? Huwag ka nang magkaila. May nagsabi ni sa akin na lasing kang pumasok sa trabaho. Isinumbong ako ng magaling kong kaibigan, oh. Hindi si Kumpare Ayo ang nagsumbong sa akin, kundi ang mga iba mong katrabaho sa munisipyo. Oh, yung anak mo, patahanin mo. At matutulog pa ako. Masakit ang ulo ko. Paano hindi sasakit yung ulo mo? Uminom ka na naman kagabi. Bakit bang dami-dami mong sinasabi? Patahanin mo na nga yung bata at matutulog pa ako. Ikaw ang mag-alaga sa anak mo dahil sinamahan ni inay si Itay sa klinik. Bakit akong kaalaga? Trabaho ko bang mag-alaga ng bata? Sinong mag-aalaga dito? Wala nga si inay. Sinamahan niya ang Itay na magpatingin sa doktor. Oo, wala palang mga magulang mo eh. Di ikaw ang mag-alaga. Bakit sa akin mo ibibigay ang trabaho na dapat sana ikaw? At paano kung maalagaan yung anak mo? Nasa grocery nga ako? O, di dalhin mo at doon mo alagaan. Huwag ako dahil masakit ang ulo ko. Naku! Napaka-imposible mo talagang lalaki ka! Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang Inay? Elsa, Mano po, Inay? kaawaan ka ng Diyos. Halika. Dala mo pala ang bata. Halika kayo, pumasok kayo. Nakatulog na po sa loob ng tricycle eh. Ay, teka, pahigain mo doon sa kwarto ng asawa mo. Malinis doon. Ang hipag mo na ang nagkukwarto dyan ngayon eh. Opo, Inay, salamat po. Teka, hindi ka ba nagbukas ng grocery mo? Bukas na siguro ngayon ang grocery dahil kinuha sa akin ang susi. Ay, ganun ba? Bakit hindi na ikaw ang namamahala ngayon? Ako po, Inay. Kaya po iiwan itong apo nyo dito sa inyo para makasunod na ako sa grocery. Ha? Kuwan kasi Inay eh. Sinamahan ni Inay yung tatay ko sa klinik dahil sinumpong na naman ang rayuma niya. Ang asawa mo, wala namang pasok ngayon sa opisina. Tulog po, kaya hindi ko maiwan sa kanya ang bata. Ano? Nagiging imposible na ngayon si Benjo, Inay. Nawawalan na ho sa katwiran. Pumapasok pa sa trabaho na nakainom. Kumukuha pa ng alak sa tindahan ni Aling Pepang para ipainom sa mga barkada niya. Ano? Saan kaya dinala ni Elsa ang bata? Dumating na kayang biyanan ko galing ng klinik. Hoy, Benjo! Inay, nasa inyo pala yung bata. Oo, dahil sa akin binigay ng asawa mo itong bata. Dahil ayaw mong alagaan. Masakit kasi ang ulo ko kaninang umaga, Inay. Paano hindi sasakit ang ulo mo? Panay alak ang laman yan. Inay, pwede ho ba? Pumunta ho ba kayo dito para sermonan ako? Hindi.
kundi ibigay itong anak mo. Alagaan mo siya. Sumusobra ka na. Nagiging irresponsable kang ama. Anak mo ayaw mong alagaan. Paano ko maalagaan yan May trabaho ako sa munisipyo. Bakit ngayon? May trabaho ka ba? Ngayong araw mo nga lang itong alagaan ng anak mo. Hindi mo pa magawa. Inom ka ng inom. Tapos pag masakit ang ulo mo dahil sa pesting alak na yan itutulog mo lang. Hindi mo man lang matulungan ang asawa mo. Gayong alam mong may inaasikaso siyang grocery. Ano ka bang klaseng asawa, ha? Lang mga pare, uminom lang kayo. Akong sagot. Baka mamaya niyan iwanan mo na naman kami. Kami na naman ang sisilin ni Aling Pepa. Ano ka ba naman pare? Bakit ko iiwanan Wala naman akong trabaho ngayon Mabuti. At nasa lisihan mo ang asawa mo na bungangera. Yun nga sobrang pagkabungangera niya. Pero huwag natin siyang pag-usapan dahil naiirita lamang ako pag nababanggit ang pangalan ng bungangera kong asawa. Benjo! Nandito ka lang pala. Hinahanap ka ng anak mo. Itong anak mo, ibinigay sa akin ng nanay mo. Inay, ano ba naman kayo? Bakit ninyo dinala yung bata dito? Bakit? Ayaw mo bang makita ng anak mo kung paano ka uminom ng alak, ha? Hoy, tanda! Hindi mo ako anak, kaya wala kang karapatang pagsabihan ako. Benjo! Walang hiya ka? Sumusobra ka na. Pati magulang ko na nag-alaga sa anak mo ay binastos mo? Paano naman kasi? Isinunod ba naman ang bata sa pinag-iinuman ko? Abay, napahiya ko doon. May isang nangantyaw pa sa akin na under mo daw ako. Hindi ako papayag na tawagin akong under di saya. Wala namang nang-a-under sa'yo Anak mo naman ang pinaaalagaan sa'yo. Oo, pero hindi na nila kailangang dalhin doon ang bata kung saan ako nakikipag-inuman. At lalong walang karapatan ang magulang mo na pagsabihan ako sa harapan ng mga kainuman ko. Benjo! Hindi mga magulang ko nga hindi nila ako pinagsasabihan sa harapan ng mga barkada ko. Ang magulang mo pa kaya na hindi naman nagpalaki sa akin? Pwes, kung ayaw mong isunod ng inay ko ang anak mo sa pinag-iinuman mo, alagaan mo ang bata. At huwag na nating abalahin pa ang inay na mag-alaga sa bata dahil matanda na siya. Huwag mo akong sigawan dahil hindi mo ako pinapalamon. Bakit? Sino ba sa atin ang sumisigaw, ha? Sino? Wala ka ng respeto sa akin Baka nakakalimutan mong ako ang padre di pamilya. Kung ikaw ang padre di pamilya, panindigan mo ang pagiging padre di pamilya mo. Maging responsable ka namang asawa at ama ng anak mo. Tumigil ka! Benjo! Nag-iisa ka lang. Ano ang kahihinatnan ng pagsasama ng mag-asawa? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang huling yugto ng kasaysayan na tinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina
Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.